Hi mga ka-interview! Welcome back sa ating channel kung saan nag-uusap tayo or pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga online loan apps, yung mga utang hacks at consumer protection. Ngayon nga mga ka-interview, pag-uusapan natin yung top 20. Akalain mo yung top 20, di ba, na best online loan apps nga ngayong 2025 na mabilis ang approval, legit talaga at may flexible terms at syempre hindi nang haharas. Hindi ito sponsored mga ka-interview ha. Ito ay based sa mga real user feedback maging sa Reddit, sa iba't ibang mga social media, at syempre sa mga pinagkakatiwalaan nating mga loan apps ngayon. Saan nga ba pinakamagandang umutang online ngayong 2025? Dami na po kasi dyan yung mga nagsisilabasan sa Google Play Store, sa App Store, or yung iba't ibang mga website. Ang number 1 mga ka-interview ay itong Bangko Instacash ko. Ito yung medyo bago pero trending na bank na nagpapautang. Pwede kang umutang up to 250,000 pesos at may terms 14 days to 12 months. Maraming nagre-review online na mabilis mag-approve, lalo na kung may stable income ka talaga, may mga bank account ka or e-wallets. Usually within 1 to 2 days, approve agad or may update agad doon sa loan application. Pero reminder lang, kahit mabilis, dapat responsible borrowing pa rin ha. Huwag basta-basta apply ng apply mga ka-interview kasi may interest din ito. Kaya minsan medyo mahirap lang din talaga yung utang ka, tapos di ba may mga interest na kailangang bayaran. Pero dito man naman, mas mababa yung mga interest niya. Hindi nawawala si GCash G-Loan. So yun nga yung number 2 natin. Isa sa pinaka-convenient kasi andun na sa app mismo yung GCash G-Loan nga. Pwede kang makautang dito, di ba, hanggang 125,000 at may terms na hanggang 12 months. Hindi mo na kailangan ng sobrang requirements, basta active user ka at may G-score ka na mataas. Syempre, possible na may offer itong GCash sa'yo na GCash G-Loan nga. Ang kagandahan dito, doon ka din mismo magbabayad sa GCash pag due date mo. Hindi mo makalimutan na magbayad. Ang downside lang, minsan daw talaga, pag mababa ang G-score mo dito, hindi ka pa eligible or walang offer sa'yo. Pero, once ma-activate mo yan, super dali na talaga umutang. Ilang minuto lang, pinapadala nila agad yung approved loan doon sa GCash account mo mismo. Number 3 nga, itong Shopee S-Loan. Ito talaga ang crowd favorite ng mga online shoppers, mga ka-interview ha. Napakadali lang din umutang dito kasi sa Shopee app mismo. Pwede kang makakuha ng up to 100,000 at mahaba ang terms din na ino-offer. Pero depende sa credit standing mo ha. May iba na umaabot ng 12 months, may iba na 3 months or 6 months lang. So hindi rin lahat dito ay nakakautang ha. Pili lang sa mga customers. So ang maganda dito nga, kung mahilig kang mamili or mamili sa Shopee, madali ka talagang ma-approve kasi nga ginagamit nila ang spending pattern mo as reference. Ang feedback nga ng mga iba sa Reddit, nung nag-check ako, ang bilis nga daw talaga mag-approve. And based na rin sa naging experience ko ha, ang bilis mag-approve at bilis din magpadala or ipadala yung loan proceeds. Kaya lang mga ka-interview, kailangan lang natin maging careful, di ba? Kasi syempre may mga interest pa rin yan. Number 4, yung Union Bank Personal Loans. Isa sa ating listahan, itong Union Bank Personal Loan din ang bank level legit na option kung gusto mo ng mas malaking loan amount. So based on my experience, approve yung loan application ko dito ha, ng 177,000 pesos. Pwede ka mag-apply via Union Bank app mismo. Walang physical visit. Yung loan amount pwede hanggang 1 million pero nakadepende pa rin kung magkano yung i-offer sa'yo. Up to 36 months din yung in-offer sa akin kasi na loan terms. Ang maganda dito, competitive ang interest rate lalo na kung may payroll account ka sa kanila. Super safe din talaga at walang harassment. Minsan ilang oras bago ma-approvehan yung loan application mo dito. Pero sa akin naman na madilis lang, parang nasa 30 minutes lang, approve agad yung loan application ko after ko nga na mag-apply. At number 5 nga, syempre, hindi nawawala itong Maya Credit. Kung may mga account ka or may account ka dito, baka lumabas na tong feature na to. Sa Maya app, maraming klaseng loan or iba't ibang klaseng loan na ino-offer. Ibig sabihin, pwede kang makapagbayad ng bills o bumili gamit si Maya kahit wala ka pang pera. Later mo na lang siya babayaran. Perfect nga ito sa mga small emergencies. Usually, up to 15,000 lang muna yung ino-offer. Pero habang tumatagal, nag-i-increase yung credit limit mo. Number 6, yung Lazada Fast Cash. Yes, pati si Lazada may sarili ng cash loan feature. Diba? So napakarami yung option na pwede nating mautangan. Dito nga sa Lazada loan, pwede kang ma-approve up to 80,000 pesos at mabilis ang disbursement. Minsan same day pa. Pero take note ha, dapat active buyer ka at walang overdue sa last pay later. Number 7, yung Maribank Cash Loan. Si Maribank ay official bank ni Shopee. So dati itong C-Bank, legit at regulated ito ng BSP. Ang loan nila, mabilis yung approval lalo na kung may Shopee Pay account ka. Usually up to 50,000 hanggang
hanggang 100,000 depende sa profile mo. Ang interest medyo mababa kumpara sa typical lending apps. Kung gusto mo ng safe at within Shopee ecosystem lang, Maribank is worth checking out. So pwede niyo ma-check to sa Shopee app mismo or pwede niyo i-download yung app nila sa Google Play Store. At hindi nagpapahuli itong number 8 natin, yung Suki, na ito naman ay parang CIMB style, fast approval din via app at may iba't ibang klase yung ino-offer nitong Suki app, and usually nagkakaroon ito ng feedback 24 to 47 pero minsan umaabot ng isang linggo or 7 days kapag may mga requirements tayo hindi pa nasasubmit. So meron din silang installment calculator sa app para makita mo agad kung magkano yung monthly or possible na magiging monthly amortization mo, at sa app tayo mismo mag-apply. So pwede nyo ma-download itong Suki app by SB Finance sa Google Play Store. Of course, hindi nga nagpapahuli ulit itong CIMB natin. So, isa sa pinaka-trusted digital banks nga dito sa Pilipinas. Sa CIMB, pwede kayong umutang hanggang 1 million at may term sila hanggang 5 years at walang collateral. Maraming satisfied users sa Reddit, maging sa Facebook at sa ibang mga social media ang nagsasabi, itong CIMB ay isa din talaga sa mga maganda na pwedeng i-consider utangan, lalo kapag kailangan natin ng extra cash. At number 10, yung Atomy. So, si Atomy ay kilala sa Buy Now and Pay Later, pero may Atomy loan feature din na kung saan pwede kang mag-loan up to 70,000. Depende syempre sa amount na i-offer nila sa'yo, and very user-friendly din. So, sa Atomy mga ka-interview, mabilis ang disbursement. Pero syempre, sa mga inutangan natin mga ka-interview ha, huwag niyong kalimutan na laging mag-check sa Securities and Exchange Commission kung registered. At number 11 nga natin, yung Tonic Bank Loan. Another digital bank itong Tonic nga na may option sila for quick loan or big loan. So, ang quick loan nga nila ay maliit lang yung pwedeng utangin, pero yung big loan nila medyo malaki yung pwede nyong utangin. So, pwede nyong i-download ito sa Google Play Store, itong Tonic app. Ang kagandahan kasi sa Tonic, modern din yung system nila at hindi hassle sa verification. Pwede kayong pumunta sa Google Play Store, i-download itong Tonic app para ma-explore nyo pa itong iba't ibang klaseng loan na ino-offer nila. Number 12, itong BillEase. Isa rin to sa mga sikat, yung BillEase na perfect sa mga online shoppers. May Buy Now Pay Later sa app nila, pero meron din itong cash loan na feature. Ang kagandahan, napaka-transparent din talaga itong BillEase at may magandang record nga sa user. Walang harassment kahit ma-delay ka konti. At yun nga yung isa sa mga nakita ko na maganda dito sa BillEase, bukod sa mabilis yung approval niya at talagang napaka-user-friendly lang din. I-download nyo lang sa Google Play Store. At number 13, yung Tala. Isa sa mga pinakaunang online loan apps nga dito sa Pilipinas, itong Tala, na kung saan pwede tayong umutang hanggang 25,000 pesos. Napakabilis yung processing time nila ha, kahit sa mga first-time borrower. Madami ring success stories talaga, lalo na sa mga nag-start sa 1,000 limit, tapos naging 20,000 hanggang 25,000 pesos. Number 14 nga, IC One Hand. Itong One Hand mga ka-interview, registered sa Securities and Exchange Commission at may positive reviews din lately. So after nilang ayusin yung kanilang app, dati kasi parang medyo may negative dito, pero ngayon okay na itong One Hand. Pwede kang umutang up to 50,000 pesos at mabilis din ma-approve kung may valid ID ka, at syempre dapat stable yung income natin. At number 15, hindi nagpapahuli itong Home Credit Cash Loan. I think marami sa inyo yung nakakaalam dito sa Home Credit kasi pwede natin gamitin mag-buy now pay later sa mga stores. So kilala na talaga to nationwide, di ba? Pwede ka mag-loan kahit wala kang bank account basta meron kang valid government ID at stable source of income. Pwede kang umutang dito, yung cash loan nila nga hanggang 150,000 pesos at may flexible terms din ito. Marami ding nagre-review online na maganda din talaga itong Home Credit, pero minsan in terms sa interest, di ba? Syempre medyo mas mataas kumpara dun sa iba. Next, yung Acom. Isang Japanese lending company, legit talaga, na kung saan pwede kang mag-loan hanggang 500,000 pesos with flexible repayment terms. So usually dito, may branch visit sa unang apply mo, pero once verified ka na, online na lahat mga ka-interview. Napakadali lang din talaga umutang dito sa Acom. Isa ito sa mga pwede natin i-consider na utangan. Number 17, yung Salmon. Ito naman ay bago pero legit. Salmon partner ng mga merchants like Power Mac at sa Abenson. May pay later din ito at meron din cash loan feature. Madaming nagsasabi na mabait daw din talaga yung customer service nila at wala pang harassment issues. So, next nga ay itong Mabilis Cash. Yung Mabilis Cash, mga ka-interview, pwede kayong umutang hanggang 30,000 pesos at within the day din lumalabas talaga yung result. At number 19, hindi nagpapahuli yung si Finbro. Ang Finbro ay medyo matagal na rin sa market.
kilala siya na fast approval at isang valid government ID lang din yung requirements. Pwedeng umutang dito hanggang 50,000 pesos nga, disbursement ay napakabilis lang din naman. Pero kapag first time borrower, hanggang 15,000 pesos lang yung pwedeng utangin. May ibang feedback nga sa social media na medyo mataas daw yung interest, pero kung short term lang ang kailangan mo, okay na siya. At ang panghuli natin mga ka-interview, last but not the least, itong Cashalo. Isa sa mga unang online lending apps din, itong Cashalo na naging mainstream at na-registered nga din ito sa Securities and Exchange Commission. Pag umutang ka dito, make sure na updated yung app mo kasi nagre-revamp sila ng system recently. Okay mga ka-interview, tandaan ha, kahit marami tayong option, ang pinaka-importante talaga, alamin natin kung ano yung mga pautangan online na SEC registered. Huwag tayong magtiwala sa mga nagme-message, sa messenger or yung mga nagte-text na pre-approve loan ka daw kasi nga karamihan scam or harassment loan yan. Pangalawa, huwag tayong umutang para sa luho. Gamitin lang sa pang-emergency o pang-kabuhayan. Ang pangatlo na reminder natin, always read the terms and interest rate bago tayong mag-click or bago kayo mag-agree sa mga inuutangan natin online. Tips lang for faster approval, gumamit tayo ng valid IDs like UMID, yung Philippine ID, passport, at dapat updated nga yung personal information natin sa app. Dapat meron tayong stable source of income, may proof of income tayong maipakita, at syempre, keep your GCash active kasi karamihan dyan nagta-transfer through GCash. Ayan na nga mga ka-interview, yan ang top 20 best online loan apps natin or pautangan online ngayong 2025. Napaka-legit yan talaga mga ka-interview, mabilis at may option or may mga option para sa mga iba't ibang klaseng loan. Kaya kung gusto mo ng part 2, i-like mo ito mga ka-interview ha, mag-comment ka na rin sa comment section at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-share niyo na rin yung video natin. Huwag niyong kalimutan na i-click yung bell icon para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin. So again, this is Yana from Interview. See you sa aking next video. Bye!